So, hi Angel and Free Spirit. Welcome to Reading by Lloyd Sarot. So, eto po, meron po tayong 3 card na pwede nyo pagpilian. At yung question natin, kung interesado kang malaman kung ano ba yung nilalaman ng isipan ng person mo, so eto yung reading para sa'yo. Pero please lang, okay, eto is general reading, hindi po ito personal reading nyo, kaya wag nyo po akong awayin kung hindi nyo magustuhan yung mga lumalabas sa mga yung mga detalye na naririnig nyo sa mga sinasabi ko, kung hindi nyo magustuhan, ibig sabihin hindi para sa iyo yun, okay? Kung gusto mo malaman kung ano ba talaga yung totoong senaryo mo, so i-message mo ko dito. Ayan, so magpa-reading ka sa akin kung interesado ka, pero wag kang umasa na may prito ha, may bayad po yan. Pag personal reading, pag private reading, kung kayo lang yung gusto nyo na kung gusto nyo po ng free, maki-join ka sa live ko, doon sa Black App, doon nyo po ako maki-join kayo doon sa live, pero tawag dito, naririnig, kumbaga broadcast yung reading mo kung gusto mo ng free. Pero kung gusto mo yung ikaw lang yung nakakarinig, ikaw lang yung nakakapanood, ako lang yung kausap mo at ikaw lang din yung kausap ko, dito, pumunta ka dito sa Blue App, dito ka po magpabook kasi sasagot po ako dyan, okay? So yung paano nyo malalaman kung ako ba talaga yon? Tignan nyo dito sa may kasi doon sa gilid niya is merong blue check. Okay, so ako po yan. Ayan, so start na po tayo. Group 1, Group 2, Group 3. Ano yung nilalaman ng isipan ng person mo kung interesado kang malaman? So, eto na. Group 1. Anong nilalaman ng isipan ng person mo? Anong nilalaman ng isipan ng person mo? So, group 1. Ano yung nilalaman ng isipan ng person mo para sa'yo? Ayan, kinumpleto ko na yung question. Anong nilalaman ng isipan ng person mo para sa'yo? Group 1. Okay, sa situation niya ngayon, yung nababibe ko dito, mukhang hindi kayo okay ngayon ng person mo. Magkagalit kayo, magkaaway kayo, meron kayong something issue na hindi pa nasa-solve. Ayan. Some of you, may nababibe ako dito na yung pinagtatalunan ninyo is yung inyong timbang, katawan, o anuman dyan, yung pinagtatalunan nyo. Simpleng bagay lang yun. Kumbaga, etong person ninyo, parang, tag dito yung physical appearance mo, yung pinagtatalunan ninyo, some of you, okay? Pero, kalahatan sa inyo, sa nakikita ko, itong person ninyo at ikaw ay hindi okay. Hindi kayo nag-uusap, hindi kayo nagkikita, hindi kayo magkasama dahil nga parehas kayong may pride. Okay? So, pride yung umiiral kung bakit kumbaga, bakit distance kayong dalawa ng person mo ngayon. So, challenges na nababibe ko dito, nare-realize niya naman yung mga mali niya. May times na nakakagawa siya ng mali o may nasasabi siya sa yung mali, pero at the end, nare-realize niya rin na mali pala yung ginawa niya, mali yung sinabi niya, ganun. So, yun yung nababibe ko dito. Na may mga nasasabi siya na hindi magaganda sa iyo na sinasama ng loob mo. Ganun. Pero bandang huli, pag nakita niyo na nag-away na kayo, nagkagalit na kayong dalawa, at yun yung issue ninyo, naiisip niya naman na mali talaga yung ginawa niya. At, ayun, sa advice na nababibe ko dito, sa nakikita ko sa inyo, vice versa. So, some of you sinasabi na nagpapakatotoo lang siya, nagsasabi siya ng totoo, yung prank ka ba, ganun, na sinasabi niya. Pero, insensitive itong tao na to, hindi niya nararamdaman yung feelings mo. Wala siyang pakialam kung masaktan ka o hindi, wala siyang pakialam. Basta sasabihin niya kung ano yung gusto niya sabihin. Pero,
take note, sinasabi ko sa inyo, kapag ang isang tao may pinagdadaanan, wag nyo na lang sabihan sila ng hindi maganda. Kasi may nababibe ako dito na hindi maganda yung kahahantungan ng relasyon ninyong dalawa at pwede nyo nang sumira sa inyong dalawa. Okay? So, yung nababibe ko dito, some of you na yung kagaganon mo sa kanya, yung pagiging prangka mo na sinasabi mo, o yung person mo yung sinasabi niya sa'yo, yung pagiging prangka niya, eto yung magiging reason kung bakit maghahanap ka ng iba. At yun din ang magiging reason kung bakit siya maghahanap ng iba. Okay? So, vice versa. Vice versa. May possible na magkaroon ng third party sa relationship ninyong dalawa dahil nga parehas kayong mataas ang ere, ayaw magpatalo, ganun. At yung isa insensitive, at yung isa walang pakialam, ganun. So, yung nababibe ko dito, meron na, some of you kasi yung nagiging mayabang na yung dating. Tag dito yung parang wala kayong pakialam kung ano yung kahihinat ng relasyon ninyo, nagiging mayabang na kayo, ganun. Parang sinasabi nyo dito sa person ninyo na wag kayong pagmalakihan o wag kanyang pagmalakihan, ganun, kasi nga parang basta nagtatalo, yun nababibe ko kasi dito na nagtatalo kayo sa walang kakwenta-kwentang bagay. In simpleng words. Nagtatalo kayo sa walang kakwenta-kwenta. Tapos ang kahihinatnan nun hiwalayan pa. Third party, ganun. Kumbaga naghahanap na kayo ng mga kanya-kanyang partner sa buhay ninyo. So, yun yung nababibe ko dito sa group 1. Kung interesado ka malaman. Yan. Ngayon, dun sa mga gusto magpa-reading, excuse me. Dun sa mga gusto magpa-reading, dito nyo po ako i-message sa Blue App. Ito po yung account ko. May blue check po yan. Nasa 14K yung followers. In counting kasi tumataas pa. Ayan. So, dyan nyo po ako i-message kung meron po kayong mga concern, ganyan, patarot reading o mapagawa ng something, ganyan. So, dun nyo po ako i-message. Okay? So ito po yung sa group 1. Next is group 2. Group 2. Ano yung nasa isip ng person mo ngayon sa'yo? Anong nasa isip ng person mo sa'yo ngayon? Anong nasa isip ng person mo sa'yo ngayon? Anong nasa isip ng person mo sa'yo ngayon? Okay, so some of you sa mga group 2, sorry, nagalaw. And sa mga group 2, ano yung nasa isip ng person mo sa'yo ngayon? Okay, so sa nababibe ko dito, sa situation, may kinalaman nito sa financial. May kinalaman nito sa pera. Okay, so meron kayong something pinagtatalunan about financial. Okay? So, sa nakikita ko dito, etong person mo, ikaw, kung immatured ka at yung person mo matured na, isa pa yon. Kumbaga, hindi pantay yung isip ninyong dalawa. Iba yung idea niya sa idea mo. Meron siyang sinasabi na hindi mo maabot. Meron kang sinasabi sa kanya na hindi niya magets. Okay? Hindi niya maintindihan yung sitwasyon ninyong dalawa. Kumbaga, magulo, confused ka sa sitwasyon ninyong dalawa. Hindi nyo abot yung isa't isa, ganun. Some of you, pera yung dahilan. At yung some of you is parang nagtatalo na kayo sa kaalaman. Okay? Sa mga, yung mga, yun yung parang feeling matalino ka, tapos siya nanliliit sa tingin, sa sarili niya, na parang, ang tingin niya sa sarili niya, inaapakan mo siya. So, yun yung nababibe ko. Okay, so sa challenges,
yung nasa isip ng person mo ngayon, iniisip niya na baka meron ka ng iba. Okay? Kung merong separation na nangyari sa inyo, naghiwalay, okay, nag-break. So, etong person mo, ang iniisip niya na baka meron ka ng iba. Okay? At ganun ka rin sa kanya. Kumbaga, parehas kayo ng iniisip. Kung siya, iniisip mo na baka meron na siyang iba, siya naman, iniisip niya rin na baka meron ka na ring iba. So, yun yung nagtatalo sa isipan yung dalawa. Pero, ito pa yung nababibe ko. Some of you, merong nagpapabasa ng palad. Okay, nagpapabasa ng palad sa iba, sa mga katulad ko, yan, nagpapabasa kayo ng palad kung ano yung magiging future nyo dito sa person na to. Sa nakikita ko, may chance naman na magkatuluyan kayo nitong person na to kung gusto nyo silang makatuluyan. Okay. So, kaso nga lang, ayun yung kaso, merong kaso, kumbaga ito yung magiging challenges mo. Yung relationship nyo kasing dalawa is forbidden. Bawal yung relasyon ninyong dalawa. Pero gusto mo siya na mapasayo at some of you naman, yung lalaki gusto niyang mapasa kanya ka. Okay? Gets yung ibig sabihin? Yung, atawag dito, ito kasing maring committed pa to sa iba or kasal ito sa iba, ganon. So, merong bawal na relasyon dito na nakikita ko. Pero, gusto nyo na mapunta sila sa inyo, na mapasayo sila, yung person mo, gusto mo mapasayo siya. At yung person mo naman, some of you naman, yung person nyo is gusto nila na mapasa kanya ka. Gets nyo? Ayun. So, yun yung nababibe ko dito na na nangyayari between you. Sa inyong dalawa nung person mo. Ngayon, sa advice, may nakikita kasi ako dito, nababibe ako dito sa advice nyo na talagang willing gumastos itong person ninyo, vice versa, na willing yung gastusan nitong person ninyo. Wala kayong pakialam na kahit na magkano yung ilabas ninyo sa kanila, maipakita nyo lang yung feelings nyo sa kanila na mahal nyo sila o importante sila sa inyo. Ganon. So, yun yung nababibe ko dito. Yun nga lang, may times na yung nakikita ko kasi dito, may times na ang tawag dito, yung emotion mo hindi balance. May times na parang gusto mo nang umalis, gusto mo nang kumawala, gusto mo na siyang pakawalan, pero hindi mo kaya. Kasi ang lumalabas dito na iniisip mo is marami ka nang ininvest dito sa person na to. Kumbaga nag-effort ka na dito sa tao na to. Yun yung nababibe ko, kaya nahihirapan kang i-give up yung relasyon ninyo. Ang kaso, yung person mo, vice versa, yung kabilang party is parang wala siyang pakialam kung masayang lahat ng effort mo. Wala siyang pakialam doon. Kumbaga, hindi niya nakikita lahat ng paghihirap mo. Hindi niya nakikita yung mga effort na ginagawa mo. Kasi etong person mo, naghahanap pa to ng iba. Okay? Yun nga lang, yung inaakala mo na natural niya lang yun, nagkakamali ka. Kung iniisip mo na itong person mo is, ang tawag dito, yung sa kagustuhan niya na maghanap ng iba, nagkakamali ka. Kasi itong person mo, ginamitan to ng ng something magic. Ayan, para makuha itong person mo sa'yo. Gets mo? Itong person mo, ginamitan ng magic para makuha niya yung person mo at kumawala yung person mo sa'yo. And vice versa. Yun yung nababibe ko dito. Ayan. Ayan. So, sa nakikita ko naman dito, some of you naman, yung person ninyo, kahit na may makilala silang iba, some of you hindi ko nila lahat. So, kahit na may makilala silang iba, kayo't kayo pa rin yung pipiliin nila.
Some of you. So, ibang kwento na siguro yun. Kasi, general kasi itong nakikita ko dito. Kaya halo-halo na yung messages na nababibe ko dito. Ayan. So, yun po yung sa question number 2. Next is, question number 2. Group 2 ka ko pala. Ayun. So, yun po yung sa group 2. Next is group 3. Ayan, so sa group 3, ano ang iniisip ng person mo sa iyo ngayon? Ano yung iniisip ng person mo sa iyo ngayon? Group 3. Ano yung laman ng isipan ng person mo sa iyo ngayon? Ano yung laman ng isipan ng person mo sa iyo ngayon? Ayan, so sa nakikita ko dito, no, some of you masaya yung person ninyo, yung masaya yung kabila, yung isa namang malungkot, okay? So yung ito yung scenario. Ikaw, etong nasa taas. Siya etong nasa baba. Ikaw malungkot ka, pero etong person mo masaya. Gets nyo ba? Kunyari ito. Ikaw ito, siya ito. Then vice versa. Basta ganon. Siya malungkot, ikaw malungkot, siya masaya. At yung kabila naman, ikaw yung iba naman, siya yung masaya, ito naman yung malungkot. So vice versa, no? So yun yung nakikita kong scenario dito. Sa challenges, sa situation niya. Ayan, sabi ko nga parang nagkakaroon kayo ng sagutan na sinasabi ninyo na parang antag dito yung sinasabi nyo na yung nababibe kong words is ikaw lang ba yung anak ng Diyos? Yung ganon, yung ganong words yung naririnig ko sa sa head ko. Ayun, so parang bakit parang nasa iyo na lahat? Ganon, yung may sumbatan na nangyayari pero hindi niya sinasabi sa iyo diretsa. Kumbaga nasa isip niya lang. Yung parang sinasabi niya sa sarili niya na bakit parang sa'yo na lahat, bakit ikaw ang saya-saya mo, bakit ikaw nakuha mo magsaya samantalang ako ganito, yung ganon. Yung tag dito, naaawa siya sa sarili niya, yun pabiktim ba, ganon. So naaawa siya sa sarili niya, naakala niya aping-api siya, yun yung nababibe ko dito kasi lungkul-lungkutan siya, ganon. Vice versa, baling ikaw yon at yung person mo yung masaya, either some of you naman, yung person ninyo, ikaw, yung masaya at yung person ninyo naman malungkot. Ganon. So, intindihin nyo maigi yung sinasabi ko kasi general reading to, hindi to personal reading nyo. Ayan. So, may nag-antag dito, yung may nagre-reflect dito na kunyari is, siya, yung, wala akong pakialam. Yung parang nagyayabang ka na sa sarili mo, ganun, niyayabangan mo na sila para makita lang na masaya ka, ganun. Kumbaga, pinaplastic mo yung sarili mo para masabi lang nila na masaya ka, stable ka, strong ka, ganun. So, para lang yun ang makita nila sa'yo. Pero, deep inside, behind the scene, hindi totoo yun. Okay? Hindi totoo yun. Hindi totoo na masaya siya. Hindi totoo na masaya ka. Ganun. Kumbaga, parehas kayo na merong pinagdadaanan. Okay? Ganun. Yung kumbaga, parehas yung sinasaktan yung sarili ninyo, sinasaktan niya yung sarili niya, sinasaktan mo yung sarili mo, parehas kayo na gumagawa ng paraan para pagkaingitan yung isa't isa. Ganun. Yun yung nababibe ko dito. Okay. Sa challenges na nababibe ko dito na itong person mo, ayun. So, eto, iniisip niya na makipag-usap sa'yo. Kaso, parang ikaw, disappointed ka, ayaw mo, ganun. Yun yung nakikita ko dito. Gusto niya makipag-usap sa'yo, pero ayaw mo. Disappointed ka sa kanya. Kumbaga, parang inending mo na yung paghintay mo, ayaw mo na. Ganon. Ikaw natauhan, siya naman,
natauhan pero walang pinagkatandaan. Gets mo yung ibig ko sabihin? Oh, kumbaga natauhan ka nga pero hanggang dun lang. Kumbaga inuulit mo ulit yung same mistake, ganon. Yung inuulit mo lang ulit yung scenario na kung saan na kaya mo siya inaway o kaya kayo nag-away o naghiwalay dahil nga doon sa issue na yon, doon sa something issue na yon. Pero tinatanggap mo pa rin, ganon. Yun yung nababibe ko. So, yung advice na nakikita ko dito, some of you, parang, ayun, parang wala na, yung love, tinapon nyo na yung love, ganon. Pero yung person ninyo, nandoon pa rin yung feelings. Deep, malalim, yung feelings na sa inyo, ganon. Pilit ninyo na nilalagpasan yung mga pagsubok sa buhay ninyo at eto namang kabilang party is naka-move on na. Okay? Kumbaga, meron na siyang new perspective. Yung isa naman, hindi pa maka-move on. Ganon. Ngayon naman, ito, sa outcome na nakikita ko dito, some of you may nahanap na ibang love life or ibang partner, ganon. So, yun yung nakikita ko dito. At yung other half naman na ex ninyo is wala. Walang mahanap na matinong partner. Ganon, puro sablay. Ganon yung nakikita ko dito. Ngayon, itong person ninyo may kabaitan pero may demon din sa sarili. Kumbaga nag-iisip siya din na ng masama para sa iyo. Ganon. Kumbaga sa isip niya lang nag-iisip siya na ganito sana mangyari sa iyo, ganun sana yung mangyari sa iyo na ano ba, na masama, na pangit, ganon, na hindi dapat hindi makakabuti sa iyo, pero yun yung iniisip niya. Pero kung sa ugali, mabait naman siya. Yun nga lang, may pagka-demon din. May demon din sa side niya. Okay? So, ngayon, yung nasa isip ng person ninyo is hiwalay ang nangyayari o yun gusto niyang mangyari. Maghiwalay kayo. Ganon. Kumbaga, siya tapos na sa'yo at ikaw tapos na rin sa kanya. Ganon. Kaya nga yung isa nakamove on na yung isa hindi pa nakamove on, pinipilit mag-move on pero hindi niya makalimutan yung past. Ganon. So, yun yung nababibe ko dito. Doon po sa mga gusto magpa-personal reading, magpa-private reading, o magpagawa ng some kind of magic ganyan. Ayan, so dito niyo po ako i-message. Ayan po yung yung account ko. So makikita niyo po yung diyan, yung gilid ng pangalan ko, merong check, may blue check. Ayan. So ako po 'yan. Yan po yung legit na account ko. Ayan. So diyan niyo po ako kontakin, i-message niyo po ako diyan. Sasagot po ako. Ayun. So yun lang po. Maraming salamat. Thank you and God bless. See you in next vlog. Sige. Bye-bye.